Sila yung matatanggal sa serbisyo kasi nagpapaganto sila eh. Sila may asawa eh. Eh kami, single kami. Wala kaming pinoproblema. Itong ginagawa namin, siguro kami na yung pinaka malakas na babae sa buong mundo. Kasi ginagawa namin 'to eh. Papakita kami ng katawan and through all social media. Kahit ganito lang ang trabaho, may standard pa rin ako. Di naman siya nakakababa eh. Ang nakakababa, yung nakikipag-sex ka pero walang bayad. Ayun yung nakakababa. Ayoko maiwan. Like, sige okay, perahan mo ako, wag mo lang ako iwan. Bibigay ko lahat sa'yo, wag mo ako iwan. Lahat ng discrimination sa buong buhay ko. Oo, nakakababa siya, pero para sa akin, hindi siya nakakababa kasi kumikita ka naman ng pera eh. Paano naman yung iba? Wala mo na lang sa bahay, hindi alam kung paano kumita ng pera. Sa ngayon, siguro, bibilang ka na lang ng ibang babae, wala namang matino. Yung ibang babae, ayun ang malala, umiinom ka, di ba? Umiinom ka, tapos magiging pakarat ka. Hello, ako si Melky Jade at isa akong student at nagtatrabaho ko as a GFE or known as Girlfriend Experience. Ang isang GFE, ano siya eh, parang ginagawa siya ng ibang kababaihan. Like, makikisama ka sa ibang tao and ayun, then may kasama siyang work na as a walker. Ayun. Yun yung term ng GFE. Parang makikipag sex work, ayun. Parang makikipaghalubilo ka, then like, makikisama ka, parang iinom kayo, then babayaran ka na, ayun. Nagka-trauma ako siguro 7 years old. That was time depressed ako. And aaminin ko, na-rape ako. Ayan. 7 years old pa lang ako, victim na ako. Hindi ako nagsalita. Kasi confidential yun. And masyado akong na-depress at masyado akong umiyak nung that time na yun. Hindi naman sila naniwala sa akin. So sinabi ko noon, 12 years old na ako. Kasi lumaki na ako. Hindi ko tanggap yun. Nangyari sa akin nun. Ano eh, that time, hindi ko nakilala yung sarili ko. Wala na akong kilala kundi magalit na lang. Magagalitin ako. Oo, simula nung nangyari yun. Hindi ko na alam gagawin ko. Kasi mama ko nasa trabaho, papa ko lagi nasa trabaho. Eh ano ako ngayon, ganito. Makikihalubilo ako sa labas. Makikisama ako sa mga kaibigan ko, then pupunta ako sa ibang lugar, then ayun. So parang dinidistract nyo na lang po yung sarili? Oo, dinidistract ko yung sarili ko para sa mga problema ko na walang kwenta. Yan po, may nagudyok po ba sa inyo or may ayun? Paano po kayo nainto sa pagiging GF? Wala, siguro sa fuck body. Doon ako nag-start, pubo, that's binibigyan na lang ako ng pera, ewan ko. Ayun, doon ako nag-hint. Doon ako gumawa ng panibagong hakbang sa buhay ko para lang mabuhay. Sex addict po? Or yung pagka-fuckboy? Or yun po? December. Last year, December. Tinry yung ganong bagay, yung pagka-fuckbodies and stuff. Confused eh. Kasi ang dami lumalabas sa FB ko. Social media talaga. Social media ang may kasalanan. Hindi ko naiwasan. Ayun. Siguro, gusto ko magkaroon ng sariling pera. Own money. Ayun. Gusto ko mag-provide ng sarili kong pera kasi ang parents ko, that time, hindi nila ako pinaprovide ng own money. Hindi nila ako binibigyan ng allowance. Kasi 2 taon ako nag-stop and bala ko pumasok ngayon. Hindi masaya ako that time. Nakikipag-sex ako talaga eh. Nakakalimutan ko lahat ng ginagawa ko sa buhay-buhay ko. And sa friends naman, lonely na lang ako. Buong buhay ko lonely. Nilayuan ako ng mga kaibigan ko. Ewan, kanya-kanya nata silang buhay. Kung may other chance lang, kung naglalaro ka, kung magsusugal ka, tapos may pera ka na,
gagawin ko yun eh. Kaso, ito yung pinaka mabilis na way. Kunwari, may apartment ka. Gusto mo na babayaran. Eh di mo, GFE ka, di ba? Wala ka namang work. Kaysa naman yung tambay ka lang sa bahay. Nakakatulong ba to sa para makapag-aral ka or nakakatulong ba to sa'yo sa everyday life mo? Paano mo masasabi na nakakatulong siya? Oo, nakakatulong siya. Hindi naman siya nakakabobo, nakakawalang pambabae. Siguro nakakatulong talaga siya sa akin. Like, magkakapera ka sa sarili mo, pera di ka umaasa sa magulang mo. Ba't ka aasa dun eh? Wala naman silang aasahan, di ba? Siguro para sa ilan, hindi siya worth it. Pero para sa akin, apaka-worth it niya. Kasi sinusugal mo yung buhay mo. Parang, di ba, like, magkakasakit ka. Iniisip nila may sakit ako. Eh wala. Nag-iingat naman eh. May pag-iingat ginagamit dyan para di ka naman magkasakit. Worth it siya. Nararamdaman nyo pagka kunwari may client na nag-hire sa inyo, parang ano yung feeling na maging sa GF? Parang normal lang makasama mo yung mga lalaki. Like, parang BF mo na din. Lilibre ka nila, kakain ka nila sa labas. Anong feeling ko? Nahihiya ako. Ayan. Paiba-iba kasing lalaki nagkaano sa amin sa bahay. Ayan. Nakaka-affect po ba ito sa romantic relationships? Sa ngayon, single ako. Siguro dati. June. Nagka-BF ako. Ayan. Kaso, nagmamariwana. Like, so bad. Hindi ako pwede sa ganun. Nung magka-BF ka, at that time, nag-work ka rin as like a GFP, diba? Oo, sinusuportahan ko siya. Hindi ko naman tinatago yun, sinusuportahan ko siya. Binibigyan ko siya ng pera. Yan. Pero sa tingin ko, nakatulong ako sa kanya kasi ngayon, maganda na buhay niya, masaya na siya. Nakatulong ako. Nawala yung pagka-illness niya sa buhay niya. Siya sabi niya sa mga tropa niya, ay okay lang. Basta bibilan niya ako ng cards. Marijuana. Yan. Then ako, syempre, umiiyak ako kasi nakaka-trauma naman kung ganun. Kung pupush niya ako sa pagiging ganun ko, di ba? Akala ko siya yung sasandalan ko, akala ko siya yung iiyakan ko. Eh nangyari, naging tropa siya eh. Pumunta siya sa tropa niya. Nung birthday niya siguro, hindi niya ako kasama. 3 days yun. Eh, ang dami kong plano sa birthday niya. Iniwan niya ako. Eh, nung birthday ko, nagmariwana din. May iba po ba kayong pinagkakabalan bukod sa pagiging GFP? Trabaho, gano'n? Siguro, nagtutur ako ng mga tao. Yan. Kumbaga yung pagiging GFP ko, isang racket lang. Kailangan mo kumita ng sariling pera kasi kapag wala kang pera, hindi ka important. Kapag may pera ka, important ka. Ganun nangyari sa akin eh. Ang daming lumapit sa akin na may pera ko eh. Nung wala, ang daming lumayo. Service ko, siguro, iba-iba eh kung anong trip ng lalaki. Pero kapag niyaya ka niya magdroga, kasi may nangyari sa akin, niyaya ako magdroga, so hindi ako pumayag, in-scam ko. Ayan. More on inuman. Tapos kain sa labas, and minsan nga, hindi na kami kumakain sa labas, at saka hindi na kami umiinom. Sadyang, kaya sila naghahanap ng girl for more experience. Kasi diba, pag may asawa ka, bunga nga. Ayun, kaya naghanap sila ng pandaliang kasiyahan. May mental health problems sila kapag ganun. Hindi sila nakokontento sa isa. Siguro sa babae na yun eh. Sa babae na yun, siguro bunga nga yung asawa nila. Hindi nila pinagbibigyan, kaya naghahanap yung lalaki. Ano po yung araw-araw yung gawain bilang isang GF? Facebook. Hanap ka sa Facebook, ang dami dyan. Kasi yung ibang GFE lang at saka ibang walker, like sex worker nga, diba? Parang unahan kayo dyan eh. May mga fetish yung mga lalaki. Kung sino mas maganda, dun sila sasama. Pero kung talagang laos ka talaga, pass. Ako hindi naman ako laos, kaya ang daming nagkaano sa akin. Siguro nakakaabot ako kung wala lang talaga akong boyfriend nung mga nakaraang araw, nakaraang month. Siguro
Ang kinikita ko pagiging GFE, 50,000. 50,000 per month. Usually kasi may mga class A, class B, class C yan eh, mga yan. Siguro ako per night, 5,000 to 10,000. Hindi po ba kayo natatakot sa mga nakakasalamuhan nyo? Kasi di ba, ano yan eh, iba-iba yung trip. Sabi nyo nga po, parang nakaiba sila ng trip. Hindi mo alam kung anong gagawin. Medyo natatakot ako, medyo nakinakabahan. Like, pero sige, go with the flow. Namimili ka eh. Mamimili ka naman, di ka naman yung pang-arawan. Yung iba kasi arawan, kaya yung iba siguro yung mga nanay, yung mga single mom na nagaganito, hindi sila takot. Lalo na karamihan sa kanila may tattoo. Ako lang siguro walang tattoo. Sa ano po, sa mga sakit po, hindi po ba kayo natatakot na makakuha kayo ng sakit? Siyempre, kung sino na po yung... Okay, siguro yung iba nagna-no condom. Usually may condom. Always naman palagi may protection. Siguro yung ibang GM, yung mga ibang GM lang na ayaw magpa-condom, inaayawan ko. Kasi safety. Want yun ng safety, di ba? Ako rin. Naman nagbo-book sa akin, client. I have a regular. May regular ako, 2. Ayun. Siguro yung iba, magpapakita lang ako kapag gusto ko. Di ba, bale, magpapasokan na. Papasokan na yung mga senior high, high school, like, hindi na namin matututukan to. Kasi nga, mag-i-school na eh. Titigilan na nila to kasi illegal to. Illegal yung pagiging ganito. Ayun, hindi ko ba natatakot na mamaya yung kunwari, customer siya yung pala, police ka. Nangyari na sa akin yan. Na-police yung customer ko, client ko, for one night. Ayan. Hindi naman sila nakakatakot. Siguro yung iba ginagamit na yung posisyon nila. Then, sila naman mahuhuli, hindi kami. Ba't kami mahuli? Sila yun. Sila yung matatanggal sa serbisyo. Kasi, nagpapaganto sila eh. Sila may asawa eh. Eh kami, single kami. Wala kaming pinaproblema. Siguro sa ibang matatanda at sa ibang babae, hindi nila magawa to. Eh kasi yung mga walker at GFE, ginagawa nila to for providing self money. Ayan. Di ba nga labag sa kanila yung ginagawa nila na kunwari maging walker ka, maging pokpok ang bayarin. Ayaw nila yon. Etong ginagawa namin, siguro kami na yung pinaka malakas na babae sa buong mundo. Kasi ginagawa namin ito eh. Papakita kami ng katawan. And through all social media, may weird ako na encounter. Siguro nagdo-drugs. Pagpasok ko, nakikita ko sumisinghot. Pagpasok ko ng group, hindi nakita ko nagdo-drugs siya. Sisisihit niya ako. Eh, wala naman akong ginagawa. Sabi nito, tumayo lang ako. Eh, kung ginawa ko, tumayo. Eh, hindi naman ako nag-drugs. Siyempre, hindi ka nila pipilitin. Sila lang. Halikan yung paa mo. Ayun yung pinaka-weird na experience ko. Na request. Halikan yung paa mo. May mga times ba na parang nakaka-develop pa ng feelings for a client or yung client yung nakaka-develop ng feelings? Sila nakaka-develop ng feelings sa akin. Eh kasi ako, sobrang clingy at mabait kong tao. Kasi nga GFA ka, di ba? Nagde-develop sila ng feelings sa ililigawan ka nila. Papakainin ka nila. Like, hindi ako sanay. Trabaho lang, walang personalan. Kahit ganito lang ang trabaho, may standard pa rin ako. Hindi naman siya nakakababa eh. Ang nakakababa, yung nakikipag-sex ka pero walang bayad. Ayun yung nakakababa. Then ang nakakababa, siguro yung pagiging mo as a babae. Like, hate mo sila kasi ganito yung trabaho nila. Eh ikaw, work mo? Wala pa. Yung iba nga, graduate na, wala pa silang trabaho. Eh paano naman kami? Mas malakas pa kumita ang babae kaysa sa lalaki. Magkano na yung naipon mo from Hindi mo ginastos lahat. Yeah, Magkano like since pa yan? December hanggang ngayon. So ilang clients na magkano yung
Baka husgahan tayo niyan. Sige, 150,000. Lahat ng naipon ko. Siguro nagastos sa maling tao. Siguro. Kinalimutan ko naman. Tumulong lang naman ako sa mga taong once na hingin ng tulong. Kaso, sila naman yung may pagkasakit sa utak. Ako na hindi binalikan. Siyempre, okay na yun. Okay na sa akin yun. Naging overall total naging clients mo? Overall total, madami na sila. Sa totoo lang, sobrang dami na nila. Siguro hanggang ngayon, may nagchat-chat pa rin sa akin. Doon sa account ko na yun. Overall, 10,000 na silang nandun. Siguro kapag 10,000 times 5K mo, ang dami na. Makakabot ka ng 500K, I think. Walang family nyo na ganyan po yung ginagawa niyo po ngayon? O tinatago? Hindi. Tinatago ko. Block sila sa lahat ng social media accounts ko eh. Doon, tinatago ko na lang kasi ano naman pake nila. Wala naman silang pakialam sa akin. Sasabihin ko, papaalam pa ako. Gusto ko mag-provide ng sarili kong pera eh. So distant po pa kayo ng ano, parang parents po, gano'n? Distant kayo, parang hindi kayo masyadong nagkakasundo, gano'n? Hindi talaga kasi nagkakasundo. Like, magkaaway kami. Kung ano pag-aawayan namin, pera. Sila mama lang naman, mama at papa nagkaaway tungkol sa pera. Eh ako, tahimik lang ako. Kaya nga, sa mga panganay din, proud na proud ako eh. Hindi ko alam paano na nakakayanan. Yung mga kaibigan mo, hindi rin alam na nag-GFP ka or alam mo. Meron, isa akong kaibigan, nasa Kamarin. Yun, alam niyang nag-GFE ako. Kasi dahil nga naman sa ex ko, dahil sa kanya naman kung bakit ako nag-GFE. Anong reaction niya nung nalaman niya na nag-GFP ko? Umiiyak siya kasi dahil lang naman sa isang lalaki, ba't ka nagkaganan? Eh syempre ako, ayoko maiwan. Like, sige okay, operahan mo ako, wag mo lang ako iwan. May bigay ko lahat sa'yo, wag mo ako iwan. Nagbebeg na nga ako eh. Ang tanga ko doon. Kaso ngayon, siguro pinakamalaki kong story yung mga ganong bagay. Pakawalang kwenta, senaryo. May nagsasabi nga sa akin, pakarat ako eh. Tinatawanan ko na lang, wala kang alam. Yung mga nanghuhusga, wala naman kayong alam. Ay, mahilig manghusga, Diyos ko po, huwag kayong makisali kung wala naman kayong alam. Like, makikisyoso kayo, like, magsasalita kayo, kala nyo, may alam naman kayo nangyayari sa buhay-buhay, one-sided lang naman kayo. Isang linya lang kayo kumakampi. Paano naman yung kabila? Walang kumakampi. Siyempre, papakinggan mo din. Diba? Huwag kayo one-sided. Mahirap kasi yun eh. Pero sa, ano ko ngayon, don't judge. Huwag kayo manghusga. Nakakatakot. Ex ko, sinabi niya sa pinsan ko, ayun. Sabi, nagmakawa pa ako sa pinsan ko, huwag sasabihin sa magulang ko. Kahit kanina, basta kami lang may alam na GFE ako. Huwag na huwag mong sasabihin, huwag na huwag. Eh kaso yung ex ko, sinabi. Tinanggap ko yun. Lahat ng discrimination sa buong buhay ko. Oo, nakakababa siya. Pero para sa akin, hindi siya nakakababa kasi kumikita ka naman ng pera eh. Paano naman yung iba? Wala mo na lang sa bahay. Hindi alam kung paano kumita ng pera. Sa ngayon, siguro, bibilang ka na lang ng ibang babae, wala namang matino. Yung ibang babae, ayun ang malala. Umiinom ka, di ba? Umiinom ka, tapos magiging pakarat ka. Siguro sa buong buhay ko, ngayon lang ako na-discrimination ng buong buo. Wala lang, tanggap ko. Kasi gano'n naman talaga ako eh. Kung hindi mo tanggap sa sarili mo na GFE ka, huwag ka na mag-GFE. Kung ayaw mo mag-GFE, huwag mo na tuloy. Huwag ka na maging walkers, maging bayarin. Hindi mo naman tanggap eh. Dapat tatanggapin. Kausapin mo yung sarili mo. Kaya mo pa. Ayan. Siyempre, ako, kaya ko. Kasi may experience naman ako. Why not? Ano yung mga
specific na narinig mo? Like, anong klaseng discrimination yung sinasabi sa'yo? Anong pang-moves yung sinasabi nila sa'yo? Pakarat. Malandi, pokpok, like, usually yung sinasabi nila sa akin, bayarin. Eh ako, ang sinasabi ko sa kanila, at least hindi ako palamunin sa magulang ko. Eh kayo, palamunin kayo. Kayo nga, umiinom nga kayo eh. Kayo, pag nagkaanak kayo, sino asahan nyo? Mama nyo, di ba? Eh ako, hindi naman siya counted na discrimination. Siguro pagiging GFE, di ka naman mabubuntis kung mag-iingat ka. Kung magpapakondom ka, di ka naman magkakasakit kung magpapakondom ka. May pinagsisisihan ako. Siguro nagkaroon pa talaga ako ng mga boyfriend. Kasintahan, yan. Pinagsisisihan ko yung mga yan. Kasi, nalaman nilang nagkakapera ako. Inabuso na nila ako. Binibigyan ko naman sila ng pera. Aabusuhin nila ako. Ayun yung pinagsisisihan ko na, ba't ako naging GFE? Para sa sarili ko, di ba? Para sa ibang tao. Kasi ako, tutulong lang ako kapag kailangan nila. Yung parang dream job yun, yung trabaho na gusto mo talaga pasok. Siguro attorney, abogado. Ayun yung dream job ko. Ngayon ba gusto mo pa rin din parang maabot since bata ka pa naman yun? Oo, gustong gusto ko. Aabutin ko talaga yun. Hindi naman ako katulad ng iba na susukuan yung pangarap eh. Gusto ko maging attorney. Kasi gusto ko ilaban yung karapatan ng mga nakulong pero walang kasalanan. Parang na natutunan. Oo, may natutunan ako sa pagiging GFA. Siguro, masaya siya kasi nagkakapera ka, pero malungkot naman siya kasi hindi mo tanggap. Ang natutunan ko, tanggapin mo muna sarili mo kung sino ka. Bago ka pumasok sa ganitong trabaho, sa ganitong sitwasyon, napakahirap. As of now, sa generation ngayon, madami nagkaka-HIV. Makinig ka sa sarili mo, ayun na lang. Pakinggan mo yung sarili mo, huwag ka naman na makinig sa iba. Kung gusto mo, kasi ako gusto ko talaga maging GFP. Like, may hinahamon pa ako sa buhay ko, kaya magiging GFE muna ako. May gusto pa akong patunayan kung kaya ko ba o hindi. Plan ko sa hinaharap? Wala pa eh. Siguro, isipin ko muna kung paano ako mabubuhay ngayon. Kung hindi ako magiging attorney, kung hindi ako papalarin maging attorney, siguro magka-call center na lang ako. Wala. Ayun ang takbuhan ng mga tao eh. Kasi randomly, I can speak English naman eh. Kaya kong makisabayan sa mga taong nakikipag-away. Ay. So, Ang masasabi ko sa inyo, pakinggan nyo muna kami bago kayo manghusga-husga dyan. Bago kayo magsabi-sabi ng kung ano-ano. Hindi naman related, di ba? Ba't kayo magsasabi? Eh, hindi nyo naman nga kami kilala. Hindi nyo naman kami kaano-ano. Kung kikakalala nyo ako, siguro, kilala nyo na rin buong buhay ko kasi yung taga sa amin, kilala na talaga ako eh. Kumbaga, chismis na ako eh. Huwag kayong mapanghusga. Kasi marami akong nakikita nagko-comment na nanghusga kayo kasi ganito yung work nila, work namin, through the sex working. Siguro, masasabi ko na lang, don't judge. Don't judge. Ayun. Kasi hindi naman dapat kami i-judge. Hindi nyo kami kilala. Hindi nyo kami kaano-ano. Kung kilala nyo buong buhay namin, edi okay. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!